bago po namin nakilala ang Porcher Placenta po is, ang story po talaga namin is yung mama ko, wala po sa amin, nasa Zamboanga, Sibugay po siya. Tapos kami lahat magkapatid andito sa Panabo. So, confident kami lahat kasi every time na tinatanong namin siya, every time na kinukumusta, sabi niya okay lang. And then last April, nagbakasyon pa siya dito, wala namang problema. And then, mga siguro October, ganun na time, kinukumusta namin siya, okay pa rin. Tapos sinasabi niya lang na sumasakit lang daw yung tiyan niya, kabag. Okay lang, natural lang naman. Sabi niya, huwag kayo magproblema sa akin kasi okay lang. And then one time, tumawag sa amin ang kapatid. Pasensya na talaga kasi every time na ano sa isip ko, parang bago lang nangyari na ganun. Hindi talaga mapigilan na magiging emotional talaga kami magpamilya. Ganun nga. Tapos sabi ng tita ko, sabi niya, nagkumusta ba kayo doon sa mama niyo? Sabi niya. Sabi namin, oh auntie, okay lang naman siya. Sabi niya, pabakasyonin ko siya dito sa Cotabato kasi hindi daw siya okay. Yun pala, sinisikreto ng mama ko sa amin na may dinaramdam pala siya. And then, pumayag kami kasi sabi niya pala sa tita ko, lumalaki daw yung tiyan niya. Tapos, nung time na hindi pa nila sinabi sa akin na ganun pala yung sitwasyon niya, tumawag sa amin ang tita ko, sabi niya operahan daw. Sabi namin na, bakit operahan? Okay lang naman, sabi niya, may bukol. Sabi na bukol, syempre kami, wala lang din kami kasi hindi namin iniisip na cancer na pala siya kasi wala sa lahi talaga namin. Tapos sabi niya, hindi pa namin alam na may cancer siya, sabi ng anak ng tita ko na nasa abroad, sabi niya, hindi pwede na ang mama ko lang doon. Kaya, kasi nandito kami lahat magkapatid, kailangan pupunta siya ng Panabo. Yung siguro mag-isang taon na or ilang buwan na hindi namin siya nakita. Syempre isa lang yung mama natin, isa lang yung buhay. Then, nung schedule niya na papunta ng Panabo, excited kami makita siya. Nung pag-open namin ng gate, syempre excited kami kasi gusto na namin siya mahag, kasi mabait talaga yung mama namin. Wala talaga kaming masabi. Yung na-starstruck ka sa tinatayuan mo kasi nakita mo yung maman mo na sobrang payat. Malaki ang tiyan na sobrang itim ng muka. Yung hindi namin ma-explain na instead na iyag namin siya, tiningnan na lang namin siya na tumalikod kami kasi ayaw namin na makita yung luha na yung unexpected na mangyari sa kanya. And then, yun, ang ginawa na lang namin, pa-check up na sa SPNC. Tapos, yun, secretly na, sinabi ng doktor na baka daw cancer. Hindi namin, kumbaga parang hindi namin matanggap kasi inisip lang namin yung finances namin. Mahirap talaga. Dito pa kami sa Panabo, pabalik-balik. At yung, kumbaga maisip namin na bakit yung mama ko pa, isa lang yung mama namin na ganun. Tapos, hanggang sa time niya na maoperahan. Nung time na nandoon kami sa ospital, hindi pa namin talaga ang Porcher Placenta, schedule niya pa rin pang-opera yung after operation, yung mama ko, yung makita mo na paglabas ng operating room na yung parang natatakot ka na time to time. Tinatanong nilang namin kung anong oras magising, na ganun, hanggang sa nalipat na siya sa ward. And then, yung time na umuwi kasi ako ng Zamboanga, may inasikaso ako doon. Tapos tumawag ang kuya ko. Pagtawag niya, sabi niya, Gwen, may nag-introduce sa akin ng stem cell, si Guard. Tapos narinig ko yung stem cell, parang nagbuhayan kami ng loob kasi grabe ang prayers namin na ayaw talaga kasi namin i-chemo si mamang. Sabi kasi ng doctor, right away ng operation, kailangan i-chemo siya. Yung word na chemo pa lang parang,
hindi mo ma-explain na word na chemo na halos walang nakaka-survive. Kaya sabi ko sa kuya ko, sige Manoy, i-ano ko yung stem cell kasi nga naisip ko si Eddie Garcia nga kung hindi pa yun na ano, humaba yung buhay niya dahil sa stem cell, kaya lang milyon yun. Tapos yan, kaya natin yan. Yun, secretly, inaano na, kumbaga, parang kasi bawal kasi sa ward. Pero anyway, magpasalamat muna ako kasi kung hindi talaga pinilit ni Ma'am Susan Alaria, guard doon sa OB na painumin ang mama ko. Tsaka kulang na rin kami sa pera. Tinulungan niya talaga kami. Yun, nakainom talaga ang mama ko ng per-chair placenta. And then yung time na yun na bumalik na ako dito, ako na yung nagbantay sa mama ko. Kinausap ko si mamang. Sabi ko, Mang, kumusta ka man? Sabi niya, Day, grabe ang ininom na ko na gamot, para siyang yung magic na nagtayuan pa yung balahibo niya kasi first take niya ng per-chair placenta. Gumalaw daw yung paa niya. Gumalaw paakyat sa tiyan niya hanggang sa sumakit na yung tiyan niya na hindi niya ma-explain, pero madali lang daw. And then yun, sabi ko, sige lang Mang, ano natin. Every time na may na pagkain na nila, pinapainom ng kapatid ko yun na na hindi makita ng mga nurse kasi mapapagalitan si Chip. Tapos yung time na yun na na-discharge na siya, continuous pa rin namin siya pinapainom ng per-chair placenta. Okay naman siya kasi ang mama ko kapag sinabi mong bawal, hindi niya talaga yan kakainin. Pero ang nagpaano talaga sa kanya sa tulong ng per-chair placenta is yung prayer talaga, yung faith, hanggang sa na-discharge na siya. After one bottle pa lang, pag-take niya ng per-chair placenta, sabi ni Ma'am ni BP Susan na kailangan na i-lab test. Sila Ma'am Jane, nagtulungan kami na ma-monitor talaga yung pag-take ng mama ko. After one bottle, yun na yung from tumor marker na 3,300 at 3,388.200, naging 4.9 na lang siya. One bottle pa lang. Yung sobrang saya na hindi mo ma-explain kasi hindi na siya i-chemo. Tapos yun, para ma-sure ko na okay na talaga. Pumunta kami ng SPMC, nagpatulong ako kay Ma'am Jane at saka kay BP Susan na paano i-approach yung doktor na hindi na siya i-chemo. Tapos nagalit sa amin yung doktor kasi tinatawagan kami time to time kasi kailangan talaga i-chemo ang mama ko. Hindi kami pumapayag kasi natatakot nga kami. Tapos yun, hanggang sa pinatingnan namin siya pinalab test namin siya sa doon namin na na 4.9. Kaya pala na gusto talaga ng doktor na i-chemo yung mama ko kasi masyadong mataas yung tumor marker niya. Kaya nga nagpapasalamat talaga ako kung hindi sa per-chair placenta. Siguro sobrang hirap kasi ang pagpa-chemo is masyadong magastos. Pagkain at saka hindi kami 100% na mabuhay ang mama ko. Kaya yun, sa tulong ni Ma'am Pilari, Ma'am Jane at saka kay Pipi Susan, nagpapasalamat talaga ako hanggang ngayon kasi malapit na mag-graduate ang mama ko sa pag-therapy. Ngayon, kinokontrol na lang namin yung rice niya kasi sobra siya magkain. Natatakot rin kami baka ma-high blood or ano. Pero hindi rin naman, sabi ko, ma, wag ka magproblema kasi naka-per-chair placenta ka. Hindi yan hindi ka na magkakaproblema niyan. Yun lang. Tawagin mo ba si Mamang na? Salamat. Sana maraming na-inspire sa mga nandito sa loob na hindi na magdalawang isip na mag-take ng per-chair placenta katulad namin kasi kung magdalawang isip kayo baka nasa huli pa naman ang pagsisisi. Hindi talaga kami nagdalawang isip na hindi ipatake ang mama ko sa tulong na rin ng mga BP ko. Salamat talaga. Mang, pakita ko pala mama ko. Mahiya kasi siya magsalita. Ito na siya.
Yan, okay na siya ngayon. Ano, sobra na siya sa rice. Hindi niya na mapigilan magkain, makatulog na rin siya ng maayos. Yung dating ano niya, yung goiter niya, hindi na rin siya active. Lahat ng ano, lahat ng lab test niya na may mga high and low ngayon, wala na yun. Level na talaga lahat. Nakakatulog na rin siya ng maaga. Tapos ano, hanggang ngayon, ano pa rin, ang lifestyle, ang healthy lifestyle niya, sinusunod niya pa rin yung kakain ng, never siya hanggang ngayon kumakain ng meat. Wala talaga, gulay lang, prutas, torture placenta, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye, ma'am. Thank you po.